Glory, glory to the name of our Lord Jesus Christ. Happy Lord's Day po para po sa bawat isa po sa inyo. Sumain niyo po ang pagpapala at ang biyaya ng ating Diyos na buhay. And today, I am excited because this is going to be the last subject po para po dito sa series na siyang ating pong tinatalakay po na ito na surviving life storms and shipwrecks po na ito sa ating po mga buhay. It is our utmost prayer to each and every one of you who had been following our YouTube channel po na ito. At the same time, our online service na ang mga tinalakay po natin dito ay nakatulong po sa atin. Not only nakapagbigay ng knowledge po sa atin, but all the more, magamit po natin sa ating pong mga pang-araw-araw na buhay na maging matagumpay po tayo sa pamamagitan ng salita ng Panginoon, sa Espiritu ng Panginoon, sa habag at biyaya ng ating Panginoon na magsusustain sa atin all throughout ng ating pong pakikipagbaka, lalo na po sa pagharap po natin sa bawat bagyo ng buhay na siyang ating pong kinakaharap. So bago po tayo magpatuloy, muli minsan pa tayo po'y muling manalangin at anyayahan po natin ang presensya ng ating Panginoon upang tayo muling mag-aral po ng Kanya po mga salita. Samahan po ninyo ako saan man po kayo naroroon. Tayo po'y manalangin. Aming Ama, sa oras po na ito, muli kaming nagpupuri at nagpapasalamat sa pagkakataong binigay mo po sa amin para sa araw na ito ng aming pagpupuri, ng aming pong pagsamba, ng aming pong mga pagluwalhati, Panginoon. Sa iba't ibang lugar, Panginoon, na nagpupuri at nagluluwalhati sa iyo, tanggapin mo ang lahat-lahat ng mga pagsamba na ibinigay sa iyo, ng lahat ng pagpaparangal. Malugod ka sa bawat anak po ninyo, Panginoon. At dinadalangin po namin na sa mga pagkakataong ito, minsan pa aming Ama, ay muli mong pagpalain ang bawat isa sa mga tagapanood po ninyo, mga anak po ninyo, at sa lahat ng makakasama po namin sa mga oras na ito, na inyo'y pagpalain ng Espiritu po ninyong banal na kanilang maunawaan, Lord, at magkaroon ng kalakasan, Lord, sa anumang hamon ng buhay, sa anumang pagsubok ng buhay, sa anumang bagyo sa kanila pong mga buhay, Panginoon, na kinakaharap. Ibigay mo ang tagumpay sa pamamagitan ng salita mo at ng Espiritu mo, ang kapangyarihan mo ang makita sa buhay nila, na ikaw ay kumikilos, Panginoon, ayon sa pangako mo, ayon sa katapatan po ninyo sa buhay ng bawat isa. Salamat po, Panginoon. Pagpalain mo rin ang bibig ng iyong alipin sa araw po na ito at kayong manguna sa kanya po mga labi. Gawin mo siyang blessing, Panginoon, sa lahat na makakapanood ng mensahe mo po na ito. Thank you so much. We give you praise and we give you glory. In Jesus' name we pray. Amen and amen and amen. So tayo po ibabasa po sa salita ng ating Panginoon, taken from the Gospel of St. Matthew, chapter 7, in the book of Matthew, chapter 7, verse 21 up to verse 27. Matthew chapter 7, verse 21 up to verse 27. Not everyone who calls out to me, Lord, Lord, will enter the kingdom of heaven. Only those who actually do the will of my Father in heaven will enter. On the judgment day, many will say to me, Lord, Lord, we prophesied in your name and cast out demons in your name and perform many miracles in your name. But I will reply, I never knew you. Yun ang sabi ng Panginoon. Get away from me, you who break God's law. Verse 24, anyone who listens to my teaching and follows it is wise, like a person who builds a house on solid rock. Though the rain comes in torrents and floodwaters rise and the winds beat against that house, it won't collapse because it is built on bedrock. But anyone who hears my teaching and doesn't obey it is foolish, like a person who builds his house on sand. Verse 27, when the rains and floods come, and the winds beat against that house, it will collapse with a mighty crash. Wow.
So, yan po ay tapapagpalain po ng Panginoon ang kanya po mga salita. As I have mentioned, no, we have this series po na tinalakay po natin for this entire October, month of October po na ito. And we have this series which has the title, The Storms and Shipwrecks in Life, no? So, tinalakay natin, of course, dito ay usapin patungkol sa bagyo. In our first subject po, ay wala pong iba. Natalakay po natin yung subject po na the violent storms that follows Jonah. And in our second subject, tinalakay natin, sleeping in the eye of the storm. In our third subject po, natalakay po natin, just last week po, ito pong storms and shipwrecks, life's inevitable journey. At ngayon po, no, kagaya ng sinabi ko sa pagwawakas na ating pong serye po na ito, we have this title for today, Ready or Not, Storms Will Come. Praise the name of Jesus. So once again, greetings in the name of our one and only true God, Jesus Christ, the God who manifested in the flesh that He may die, be buried, and be resurrected after 3 days, in order to redeem mankind from their sins. And welcome to Jesus Christ, One God, One Gospel Church online service, no? So, it is our fourth and final subject, as I have mentioned, para po dito sa series po natin na ito na pinamagatan nating Surviving Life Storms and Shipwreck, no? And now we will go back, no? Once again, para sa ating pagre-reflect, no? With our previous studies of this series. And in our first subject, we have the subject, the violent storms that follows Jonah. At natalakay po natin dyan ang mga paksa po na nakapaloob po dyan. We are not to be blamed for every storm. Every action has effect on others. When you're in the midst of a storm, don't make any major or important decision. There is no such thing as an eternal storm, and obedience is the cure for disobedience. And then afterwards, no, tinalakay naman natin po yung paksa pong sleeping in the eye of the storm. At ito po ang pumaloob. Sa paksa po na yan, we have this obedience can sometimes leads us into trouble or storms, no? Or in the midst of storms, Jesus is always by our side. And then next, the storm educates us about ourselves. The storm educates us about Jesus. And when you know who's in charge, it's easy and convenient to nap or relax. And last week po, no, October 15, tinalakay po natin ito pong subject po na storms and shipwrecks, life's inevitable journey, which is ang nakapaloob po na napaksa po natin dyan. A storm is sometimes just a storm. Storms do not always strike on solo mode. If you have the ability to do something, do it. And then the storm's after effects can outlast the storms. Never forget that God is always present. No? So, kaya ngayon, nasa ika-4 na po tayo, which is the last and the final. As I have mentioned, we have this title po na Ready or Not, Storms Will Come. So, for today, dito po sa atin pong mga tagapanood, if you have missed those messages po na yan, the videos are available here in our YouTube channel po na ito, no? At mababalikan nyo po yan ng lahat-lahat na nga. If it happens na hindi nyo po napanood po yun, pwede nyo po silang balikan. Of course, don't forget to click the subscribe. Mag-subscribe na rin po kayo and to follow po yung notification bell. I-click nyo na rin po yan para nang sa ganon, ma-notify po kayo every time po na may mga bagong videos po tayong ina-upload din dito po sa ating pong YouTube channel po na ito. So, going back, no, we're about to study again, no, the story or a parable, I may say, no, na tinuro ng ating Panginoon to illustrate the kingdom of God na kanya pong ibinigay, no. Now, talking about this parable, Matthew and Luke both record this story po na ito, but we will focus on the Matthew's version ng tinatawag po na parable po na ito. So, if you have your Bible at makikita nyo po yan, binasa po natin kanina in book of Matthew chapter 7. But I would like to go back in verse 24 and verse 26. Let's go back and read these two verses po na ito. Verse 24 and verse 26. Anyone who listens to my teaching, follows it, is wise, like a person who builds a house on solid rock. Verse 26.
But anyone who hears my teaching and doesn't obey it is foolish, like a person who builds his house on a sand. Yan ang sabi pong ganon. So, to begin with, no, makikita po natin that Jesus tells the story of the two builders. No? Jesus tells the story of the two builders. No? At maoobserbahan po natin sa parable, sa talinhaga po na ito na ikinuwento ng ating Panginoon. Okay, tignan po muna natin. Let's observe, no? What are the things na mapupuna po natin at kapuna-puna? That first, the two men shared some similarities. Makikita po natin yan sa kanila. First, they both heard Jesus teaching. Pareho po nilang napakinggan. Ito pong dalawa po na to. Pareho sila nakapakinig sa aral ng ating Panginoon. Another thing, they both started a project. They both started a project. Pangatlo, makikita natin, they both made decisions. Ayan, ang pagkakapare-parehas nila. Ano pa? They both encountered a storm. Yan, pareho po silang binagyo eh. Yun ang makikita po natin dito. Kapuna-puna po, no? And some of you who are watching this online service, you may be building something sa inyo pong buhay, no? It could be a house, a warehouse, or whatsoever na itinatayo po ninyo. You know, when you are in the process of building, makakaintindi at makakaunawa po kayo dito po sa talinhaga po na ito ng ating Panginoong Jesucristo. And in terms of construction, you must be cautious, no? About the construction na ginagawa po niyo, because what happens while building or constructing, napakahalaga po niya, no? In fact, hindi po kinakailangan may shortcut po during the time po ng construction po na yan o pagbibuild po na yan, because the moment na may shortcut po dyan within the process, no, it will be paid for later, na which is magiging detrimental, harmful, or sabihin po natin na hindi makabubuti dun sa itinatayo po na yun, no? So, another thing, nakapuna-puna rin po dito sa dalawa po na ito, both men in the parable construct their homes, no? Pareho po sila, they both construct their homes, no? And the first man, makikita po natin that choose to build on bedrock, yan ang sabi ng ating Panginoon, while the second man choose to build on the sand. Yan ang pagkakaiba po. So, magkaiba yung tinatawag na pinili nila na magiging pundasyon ng kanila pong itinatayo po na yon. So, both men, they made the decision that would have significant impact on the quality of their lives in the future, no? So, isang kapuna-puna po rito, sabi nga po ng some commentators, no? Ito raw po ay isang istorya na kinuwento ng ating Panginoon na kung saan malaki ang siyang matututunan po natin, sapagkat dito sa istorya, sa talinhaga na ito na ibinigay ng ating Panginoon, makikita natin yung mga bagay po in terms of culture, time, and geography. They are all present in this parable po na ito. In Matthew chapter 7 verse 24 to 26, once again, balikan po natin ito, no, to define these two builders po na ito. Anyone who listens to my teaching and follows it is wise, like a person who builds a house on solid rock. But anyone who hears my teaching and doesn't obey it is foolish, like a person who builds a house on sand. Yan ang sabi pong ganon. So, that is why makikita natin from here, no, yung pag-difference nung kanilang tinatawag na foundations na inilagay po on both on both construction na kanila pong ginagawa po na yon. Magkaiba po ang pundasyon po niya, no? That is why mapupuna rin po natin that Jesus makes no mention of the men's intelligence or stupidity, no? Because you know, yung smart at saka stupid are not synonymous, no? Kagaya po ng wise and foolish po na yan. Ang wise person, nag-gain po siya ng tinatawag po na knowledge in a how shall I say this, more easily, no, than the smart person, no? Kasi po ito namang smart person, gain sa judgment, ganun po ang nangyayari po dyan. Nakakaharap tayo ng mga ganyan pong tao who are extremely intelligent, but you know, sometimes yung mga extremely intelligent po na yan, meron din po silang stupidity po na nagagawa. Kahit sabihin mong extremely intelligent po yung mga yan. Pero ito po,
ang pagkakabanggit ng Lord, wise po eh. So in this parable, Jesus first demands that people listen to His message. Makikita nyo kung gaano kahalaga yung pakikinig sa mensahe po ng ating Panginoon. At matapos na ikay makapakinig, ang halaga rin po nito, yung ikaw ay susunod. Yung pagsunod doon sa tinatawag po na napakinggan mo po na yan. No? So, knowledge only becomes relevant when it is translated into action. So, ganun lamang po yan. Let's go back, verse 24 to 27 in Matthew chapter 7. Verse 24 to 27, anyone who listens to my teachings and follows it is wise, like a person who builds a house on solid rock. Though the rain comes in torrents and flood waters rise and the winds beat against that house, it won't collapse because it is built on bedrock. But anyone who hears my teaching and doesn't obey, it is foolish, like a person who builds his house on sand, and when the rains and floods come, and the winds beat against that house, it will collapse with a mighty crash. No? So, the houses were probably not built during the storm kasi natayo na yun at saka pa lang po dumating yung tinatawag po na bahay na kanilang itinayo po na yun. So, it appears from the story that prior to the arrival of the storm, nakatayo na po parehas ito pong bahay po nito pong dalawa po na ito hanggang sa dumating yung ulan, naging bagyo, binaha, ganun po. And sabi nga, as the Lord described, the heavy rains beat the house, both houses, and then the wind blew against the house. Makikita natin from the story of the Lord, at ito po, iba po ang naging resulta. So, katulad ng akin pong sinabi, meron tayong kapupulutan po para po sa kasaysayan o sa istorya, sa istorya po na ito na ikinuwento ng Panginoon sa pamamagitan ng tinatawag na parable. So let's learn from this. Ano ang mga dapat nating matutunan? Okay, ito po ang dapat nating maintindihan. First, storms will come. Storms will come no matter how nice the weather is. Storms will come no matter how nice the weather is. Ano ang ibig po sabihin po nito? Okay, it doesn't necessarily mean that you have this nice weather, it will be a guarantee na wala na pong tinatawag na storm o bagyo na darating. It happens in our literal daily life. Akala natin, okay, maganda ang klima, maganda sikat ng araw, tirik na tirik ang araw, and iniisip natin, walang bagyong darating. And then all of a sudden, in just few hours, magugulat ka, within the next few hours, mag-iiba ang kondisyon, at pagkatapos may bagyo pala na paparating. Ganon din sa ating pong pang-araw-araw na buhay nga, kahit po sa tinatawag na in a figurative sense, hindi porket okay ang buhay po natin, payapang-payapa po tayo, wala na pong bagyo na darating po sa ating po mga buhay. It is because storms will strike without warning. Storms will strike without warning. So, regardless of how good the weather, as I have mentioned, when you're building your house or when you're constructing anything, storms will arrive at some point. Darating at darating yan. So, like for example, yung mga kababayan po natin na nanonood po dyan sa Canada, of course, kung kayo po ay magtatayo ng bahay dyan sa Canada, isang i-consider nyo sa pagpaplano po dyan, paghahandaan nyo yung tinatawag po na snow. Ayan yung time ng snow po, iiwasan nyo hanggat maaari po yan. If you're building a house somewhere in United States of America, yung mga nasa Amerika po, magandang araw po sa mga viewer po nating nasa Amerika po. Particular po sa state po, nito pong Florida po na ito, yan po isa po sa hurricane, I would say, sa aking pagsisiyasat, the state of itong Florida po na ito is the most hurricane-prone states in the United States of America. So, one thing to consider kapag magko-construct ka dyan, hindi ka pwede mag-construct during the time na talagang daraan yung tinatawag po na hurricanes po na yan, And of course, dito rin naman po sa atin, sa Pilipinas, ang masasabi ko naman po na parang typhoon na super typhoon na parang prone na
area or region po sa atin is the Bisaya na region po natin na yan. So, if you are about to construct whatever, it would be a house or whatever construction na gagawin po, warehouse man yan, building man yan na itatayo, no? You better to be prepared para po dun sa super typhoon po na yan. Yun yung mga iiwasan at hanggat maari ay talagang po pwedeng maiwasan, iwasan po talaga. Sometimes kahit naman iniiwasan, of course, yan ang ginagawa ng mga contractor, iiwasan nila, alam nila kung kailan po yung mabagyo, no? Pero sometimes kahit na hindi iniiwasan mo na, magugulat ka, meron lulutang at lulutang po. Kagaya nga ng sinabi ko, ready or not, kagaya ng title natin, storms will come, no? Another thing, storm has no regard for anyone. So it is because darating siya, storm has no regard for anyone. To me, wala pong pinipili yan, walang sinisino po ang bagyo na akala mo matalino ka, mayaman ka, malakas ka, walang pinipili, wala siyang pakialam doon sa kahit na sino, kahit na ano estado mo sa buhay, basta siya darating siya, dadaan siya, no? There may not be a storm for today, masasabi po natin, but storms are on their way. Paparating siya, kapatid kaibigan. So, kung halimbawa yung buhay po ninyo, it seems parang peaceful or pleasant ang buhay po ninyo as of this time, as of this moment, no? Maaaring ngayon, okay ka, wala kang problema, wala kang bagyo na kinakarap, but storm is almost certainly on the way. Sigurado, meron kang makakaharap na bagyo sa buhay, no? So, that is why, I just don't want to be sound parang, how shall I say this, pessimistic, no? Ayan, no? I'm just being realistic, which is totoo yan ngayon, okay ka, pero darating sa ating dito nga sa ating pong bansa, di po ba, sa mga nakatatanda, may kasabihan nga ang buhay po natin para pong gulong daw po yan. Ngayon, okay ka, pagkatapos, ayan, magugulat ka, wawasi-wasing ka naman sa mga susunod na pagkakataon. Ganun po talaga And storms come for good people, it comes for bad people, and everyone in between. Dumarating po yan. Because, tayo po, we're all, how shall I say, neighbors and roommates in this planet, no? Yun po tayo We're all roommates and neighbors on this planet. That is why, mararanasan po natin yan. Matthew chapter 5, verse 45, tignan po natin ang pagkakawika mismo ng Panginoon. In that way, you will be acting as true children of your Father in heaven. For He gives His sunlight to both the evil and the good, and He sends rain on the just and the unjust alike. Yun. Parehas po. Pinadadalan daw po ng Panginoon ng araw. Pinasisikatan ng araw. Sino po? Yung mabuti at masama. At pinadadala niya rin po ng ulan yung mga matuwid at yung mga hindi po matuwid. Yun ang sinasabi po ng ating Panginoon. So, parehas, pantay po yan. No? And with that in mind, you have to consider also the promise of our Lord in John chapter 16 verse 33, sa kabila ng ganyan ang ating kakaharapin, tignan nyo naman ang pangako ng ating Panginoon. Ang sabi niya, I told you these things so that you can have peace in me. In this world, ayan, dito sa mundo raw po na to, you will have trouble. Yun, grabe. Sure po yan, kapatid kaibigan, meron trouble na darating po sa atin. At ang sabing ganun, but be brave, I have defeated the world. Praise the name of Jesus. So kaya kita ninyo, may kasiguruhan na talagang darating po, kapayakan na ang trouble, ang problema, ang pagsubok, ang bagyo po na yan sa buhay po natin, darating po yan. Ngunit ang kasiguruhan ay binibigay ng Panginoon sa atin, sabi niya pong ganon, but be brave, I have defeated the world. Napagtagumpayan ko na, I have overcome the world in other translation. Ang sabi nga po ni Shannon Alder, ito po ang pagkakasabi niya pong gano'n, let me quote this, there is always a storm, there is always rain. Some experience it, some live through it, and others are made from it. Wow, tindi po nito yung salitang and others are made from
it. Yan po yung mga matitibay po, kapatid kaibigan. So yan yung una na matututunan po natin. Pagdating po sa usapin po ng bagyo po na ito na tinalakay natin sa talinhaga. Storms will come no matter how nice the weather is. Pangalawa, ito po, no? The best time to prepare for a storm is before it arrives. Yes, totoo po yan, kapatid kaibigan. The best time to prepare for a storm is before it arrives. Bago dumating, kapatid kaibigan. Hindi po kung kailang nariyan na yung bagyo, tsaka po maghahanda. Kaya yan po ang kahalagahan na wala pa yung bagyo, nagpe-prepare ka na. And that is why the best time to prepare for a storm is right before it hits, no? Totoo po yan. Walang ibang panahon at pagkakataon para makapagprepara po. Hindi pa siya tumatama ang bagyo. Hindi pa dumarating ang bagyo. Hindi pa po darating, sabihin natin na nakakarating ang bagyo. Naghahanda na po tayo. Katunayan, sa pagdating sa paghahanda, hindi pa nga dapat umuulan, parang ganon. Wala, hindi pa dumidilim ang panahon, naghahanda na po tayo. Habang ang araw po, yan, yung panahon po na yan na nakatirik ang araw, habang ayos ang buhay mo, habang ang buhay mo ay you're living in a pleasant life or in a peaceful life, habang peaceful ka, you better prepare for the storm that is about to come. Ganyan po yan. Alam niyo kung bakit po? Because sometimes storms may arrive with a warning. Sometimes storms may arrive with a warning. May pagkakataon po, may babala. Kagaya nga po sa atin, dito po sa bansa po natin, maaga po ang pagbibigay po ng babala po sa atin. In fact, no, napakahusay ng ating pong pag-asa. Sometimes, no, makikita nyo, alam na nila kung ilan yung bagyo na darating po, no? Naililista na nila, pati yung mga magiging pangalan na napili po nila. Kung 20 po yan, sa loob ng isang taon, yung 20 po na bagyo na paparating po sa atin, ito po yung may pangalan na. O kung may pagkakataon naman, nalalaman na rin nila yung posible na magiging super typhoon, something like that, no? So, it comes with a warning. Pag yan, naririto na, yung 20 na yun, gusto ko nga rin po palang ipaalam, hindi po sabay-sabay po darating po yan. Isang datingan lang po, hindi po, isa-isa lang po ang pagharap. Ganun din po sa buhay po natin. Ang problema, pagsubok, o anumang suliranin na kinakaharap natin, bagyo man yan sa buhay po natin, hindi po yan marami po na darating po sa atin. Although, sabi ko nga, hindi naman siya solo, mga pangilan-ngilan, no, yung mga buntot na tinatawag, no, ng bagyo na kasama po, no. So, sometimes you get the warning. Meron tayo na makukuha ang babala. Bibigyan tayo ng babala, no. And it is during these times na talagang kinakailangan makapaghanda na rin po tayo at the same time, no. Napakahalaga po nung bagay po na yan kasi kadalasan, no, kapag ikay huli na sa paghahanda, isa lang ang ibig po sabihin niya. At kapag yan ay tumama po sa atin, kaya kinakailangan po maghanda to lessen the casualties, to lessen the damages. Yun po ang isang kagandahan ng paghahanda. Dahil kung hindi tayo maghahanda, mas malaki po yung mga damage or damages na magagawa po ng bagyo po na yan sa ating pong mga buhay, no? So kaya yan, pinaghahanda po tayo ng ating Panginoon. And then the third thing na dapat natin matutunan dito po sa parable na ito na itinuro ng ating Panginoon sa atin. Ano po ito? In the midst of a storm, your foundation is critical. In the midst of a storm, your foundation is critical. Ay, kapatid kaibigan, napakaganda na tandaan po natin ang bahagi po na ito sa pagharap natin sa bagyo sa ating po mga buhay. Alam nyo kung bakit po? Sapagkat may pagkakataon po, sabi ko nga po rito, in the midst of a storm, your foundation is critical. Napakahalaga po ng pundasyon po sa atin po. Pagdating po sa pagharap ng tinatawag po na bagyo po na ito, it is because when storm hits us, our foundation is very critical. Okay, kagaya ng nabanggit ko kasi kung inyong obserbahan, ito pong version po ni Matthew at saka ito pong version po ni Dr. Luke, no? Sa kanyang pagkaka-describe naman dito nga sa parable na ito, magkaiba po But we will read the portion po nitong kay Dr. Luke para maintindihan po natin. In Luke chapter 6, verse 48 to 49, ito po ang pagkakasabi po ni Dr. Luke.
The Gospel of St. Luke, verse 48. It is like a person building a house who dig deep. Eto binanggit niya po rito, who dig deep and lays the foundation on solid rock. May ginawa po, kapatid kaibigan po rito. Ito pong wise who digs deep and lays the foundation on solid rock. When the floodwaters rise and break against that house, it stands firm because it is well built. But anyone who hears and doesn't obey is like a person who builds his house right on the ground without foundation. Grabe, no? Nagtayo ng bahay. Kaya po pala ito'y tinatawag po na foolish. Isipin nyo, nagtayo ka ng bahay ng walang pundasyon. Ito'y hindi po nabanggit po ni Matthew, but in the account of Gospel of St. Luke, nabanggit niya po ito na without a foundation, at ito pong wise, gaano siya ka-wise, he digs deep and lays the foundation on solid rock. Ganong katindi po ang pagkakadescribe. Kita niya, magkaiba, same gospel, no? Same story, pero magkaiba po ng parang perspective na ibinigay po. Ito pong dalawang writer po natin ito. On the account of Matthew and on the account of St. Luke po na ito. Let's go back, verse 49. Let's continue reading, no? Verse 49. But anyone who hears and doesn't obey is like a person who builds his house right on the ground without a foundation. When the flood sweep down against that house, it will collapse into a heaps of ruins. Grabe. Ay bagsak na bagsak po ang pagkakabanggit po ni Dr. Luke po rito. It will collapse into a heap of ruins. Pulbos po ito, ibig po sabihin, kapatid kaibigan, walang natira po rito. So kaya dito makukumpara po natin in this parable po na ito, we can compare our Christian experience, no? Halimbawa sa halaman, na kung paano ito po'y kinakailangan na malalim, nag-uugat para tumibay, ganyan rin po yan. Kapag ka po ang pundasyon po parang sa halaman mababaw po ang ugat, mababaw rin po yan, madali po yan na matangay, madali po yan ma-wipe out na masasabi po natin kasi nga sa kababawan po ng ugat po niya. Pero kapag ang halaman o kung ano man puno yan, kapag yan malalim ang ugat po niya, ay grabe po yan, no? Makikita nyo po, matibay na matibay po yan. So tayo bilang mananampalataya, no? How do you ensure your Christian life has a solid foundation? Paano mo masisiguro, matitiyak na meron kang solid foundation? You know, by beginning to read the Bible, no? Ito po, napakahalaga po nito na mabasa po natin, mapag-aralan po natin ang salita ng ating Panginoon. Kahit si Apostol Pablo, sa kanyang isinulat po at magbibigay niya ng babala sa mga mananampalataya sa Epeso, ito po ang pagkakasabi niya po in the book of Ephesians chapter 2 verse 20. Let's read this, no? Ephesians chapter 2 verse 20. Together we are His house, built on the foundation of the apostles and prophets, and the cornerstone is Christ Jesus Himself. Ayan ang sinasabi po, no? So napakahalaga po na maging pundasyon po natin, which is yung pinaka-cornerstone na walang iba kundi ang ating Panginoong Jesucristo. Yan, kinakailangan ang pundasyon ninyo ay ang ating Panginoon. Dito po, gusto ko lang pong dagdagan ang mga pagkakataon po na ito. Makinig po tayo maigi sa lahat ng naglilingkod sa ating Panginoon. Whether ano man ang ginagawa mo sa pananampalataya mo sa ating Panginoong Jesucristo, kinakailangan ang pundasyon mo walang iba kung hindi ang ating Panginoong Jesucristo, si Jesus Christ po. Kinakailangan ang pundasyon sa paglilingkod natin sa Kanya. Siya mismo pundasyon natin. Dahil kapag ang pundasyon po natin sa paglilingkod sa Panginoon ay hindi siya at pumasok po yung pag-ibig sa salapi, yung pumasok po yung tinatawag po na ikay kinakailangan makilala, pumasok po na kinakailangan na talaga maging famous ka, maging tanyag ka. Abay, tandaan po ninyo, hindi po yan ang tamang pundasyon ng paglilingkod po natin sa Panginoon. Dapat ang Panginoong Jesucristo lamang ang bukod tangi na pundasyon sa ating pong ginagawang paglilingkod. Sa pagmi-ministry po natin, makinig po tayo, kahit po sa mga pastor, hindi po salapi at kwarta. Walang problema, ulitin ko, kahit ako, paulit-ulit nyo naririnig sa akin yan, kung payayamanin ka ng Panginoon, kung payayamanin tayo ng Panginoon, approve po tayo, happy po tayo dyan.
Gusto po natin yan. Pero hindi po tayo tinawag po talaga para magpayaman. Kaya kung tutuusin po, hindi ko sinasabi na kinakailangan mahirap naman ang buhay ng isang pastor. No? Yung sakto lang, sapat lang. Dapat kung tutuusin, masiyahan na tayo. Kung meron tayong may nasisilungan, may nakakain tayo sa loob ng isang araw, hindi tayo lumiliban. Lalo na, iba may merienda pa. 2 beses, 3 beses pa nakakapag merienda sa isang araw. Makontento na po tayo dyan, kapatid kaibigan, at mag-focus na po tayo sa paglilingkod. Hindi yung kinakailangan, magparami tayo ng ari-arian. Uulitin ko, walang masama kung ibibigay ng ating Panginoon. Pero, hindi po tayo tinawag ng Panginoon para po sa bagay po na yan. Okay, so, ulitin ko, ang pinakapundasyon, walang iba kung hindi ang ating Panginoong Jesucristo. And talking about preparation, no, napapag-aralan natin dito po sa ating pong tinatawag po na parable po na ito, no? The best time to start, no, preparing is now. Once again, the best time to start preparing is now. Ito po yung pinakamagandang panahon at pagkakataon para po tayo po ay makapaghanda. No? You know, the time to start laying your foundation is now. Ngayon po hindi yung kinakailangan na kung kailang may sakit ka, isipin po ninyo, tignan nyo, ito karamihan, no? Napupuna ko po. Karamihan po sa mga tao po na nagkakasakit, kung kailang may sakit, tsaka porsigido po mag-exercise. Nung walang sakit, hindi nyo yan mapapag-exercise. Nung walang sakit po yan, hindi nyo mapapag-diet, di po ba? Nung walang sakit yan, hindi nyo yan mapapag-walking, makakapag-running, or any physical activities po. Wala po. Pero kung kailan po nakatabingingat, nakaganyan, tsaka po, magpupumilit po yan, gumalaw ba hindi po uubra. Huli na po kapag gano'n. Kinakailangan, wala ka pang sakit. Nag-i-start ka ng mag-diet. Yung iba, tignan ninyo, po, lantak ng lantak, puro sa extra rice. Di ba? Kung maka-extra rice talaga, hindi lang extra rice, talagang yung buong kaserola, kung pwede niyan, lunukin lahat yun. Lulunukin niya po talaga. Pero kapag ka nagkasakit, mapipilitan na madidisiplina. Ano ibig sabihin? Pwede naman pala na madisiplina. Huwag mo nang antayin, kapatid kaibigan, na kung kailan mataas yung blood pressure mo, mataas yung high blood ka, meron kang tinatawag na alta presyon, at saka ka palang magbababawa sa mga baboy, no? Sa mga tabak na kinakain mo. Wala pa. Bawas na po tayo pagdating po dyan. Totoo po yun at kinakailang ngayon po tayo mag-exercise, no? Mag-exercise tayo tuwing umaga. Yan ang sinasabi po. The best time to prepare, no? Ngayon po, wala pong iba. And, eto po, let me quote this, no? Napakaganda pong from anonymous quoter po natin na to, which I would like to share. The best time to plant a tree is 20 years ago. Yun. Wow. And the second best time is now, which is true. Totoo po yan. Totoo. The best time na magtanim ng puno, 20 years ago, kasi malaki na siya ngayon You're reaping, what do you call, you're now starting to harvest, no? Something good, whether the fruit of that fruit, the tree, nag-harvest ka na, maganda po talaga yan, 20 years ago. Pero the second best is yung ngayon. Bakit po? Para makinabang naman. Kung abutan mo yung another 20 years, that would be good, kapatid kaibigan, no? Or kung hindi man ikaw, it could be to the next generation po na yan, no? So, napakahalaga po yan. Ngayon, napakahalaga na paghahanda sa araw po na ito. Ngayon po. At sana po sa inyo pong lahat na narito, marami po sa atin magbago isip at maghanda po tayo. Hindi po yung kung kailang nandyan na po yung bagyo, whether it be cancer, di po ba? Kung kailang ka nagka-cancer, tsaka ka ngayon magkakaroon ng pagda-diet, wala na. Ganun din naman yung mga may problema po sa finances. You start saving. Kung yung 20 years ago ka nag-save, di po ba? Then laki na nung pera. Grabe. Na naipon mo 20 years ago. Pero hindi pa huli. Start today. Start now. Yan ang sinasabi po. So, kaya tayo nababaon sa utang. It is because wala tayong preparasyon na ginawa. Ganun lang po, maging sa kalusugan, 20 years ago, kung inumpisahan natin, ang ganda na po. Okay. So, now, move to the next. Pang-apat po, the storm's impact on each of us will be different. The storm's impact on each of us will be different. Which is true. You know, yung magiging impact po niyan,
ng bagyo sa buhay natin, whether it be in a literal sense o bagyo sa buhay po natin in a figurative sense, no? Hindi po pare-pareha sa magiging impact po niyan sa atin. Yung iba po, maaring iba lang, konti lang ang damage. Yung iba naman, wasak na wasak po talaga. Kaya makikita ninyo, ang tao po pagharap sa problema, iba-iba po tayo ng tinatawag po na nagiging impact as we face these problems in life, which is called the storms in life then at the same time. Because, listen to this, everyone experiences and reacts to a storm in their own unique way. Iba-iba po no? So, maaring tayo parehas tatamaan ng bagyo, parehas dadaanan ng bagyo, parehas magkakaroon ng problema, parehas magkakasakit, parehas mangangailangan ng pera, parehas po na tayo po'y magkakaroon ng iba't ibang problema. Problema sa pamilya, problema sa asawa, problema sa anak, problema sa pera, problema sa kalusugan. Lahat po tayo daraan at daraan sa mga bagyo po na yan sa ating po mga buhay. Pero tignan po ninyo, magkakaiba po tayo doon sa tinatawag po na resulta. At bakit po nagkaiba po? It is because, listen to this, if yung poor planning, definitely, will result na a greater damages, no? Doon sa pagdating po na yan ng bagyo po na yan. So, preparation in this case is so important na tinuturo po sa atin. Kaya, magkakaiba man po tayo ng tinatawag po na parang resulta. Pero tandaan nyo, kaya po magkakaiba dahil magkakaiba po nung planning stage na ginawa po natin doon sa pagharap po natin yan. So kaya kung ayaw ninyo problema, ngayon pa lang mag-umpisa na po tayo na walang masama, kagaya sa pag-iipon lang, totoo po yan, no? Pag-ipon, mag-ipon na kaagad kayo ngayon, huwag nyo nang isipin bukas. Yung iba kasi pag malakas ang kinikita, gastos dito, gastos doon, hindi po dapat ganun. Remember si Joseph po, the Joseph Principle, tatalakayin ko yan, piniprepare ko, gusto ko maituro po uli yan sa atin po, sapagkat napakalaking karunungan na makukuha natin kay Joseph. Ang wisdom na naibigay sa kanya ng Lord, for every abundant harvest po na kanya pong nakukuha, sinesave niya po doon, 20%. 20% ang siguradong sinesave po ni Joseph po doon sa abundant harvest po na yon. At pagkatapos, naniniwala ako, baka higit pa ang ginawa po dyan na pagsisave po ni Joseph. Ganon din po sa buhay po natin. Para nang sa ganon maging maganda at yung hinaharap po natin. But not to the point, of course, na puro naman save at pagkatapos wala ka namang enjoyment or reward sa sarili mo. Parusa pa rin po yan, kapatid kaibigan. Yung parang bawal bumili ng kape, ayan. Bawal bumili ng ganito, ng damit na maayos, sapatos, from time to time. Okay po, basta budgetan lang po, okay po tayo dyan. Okay. So, magkakaiba po in a unique way, no? So, yan. And then another thing, no? Every storm is unique. So, totoo po yan. Wala pong pareho po na bagyo rin. Unique po ang bawat bagyo. Like the people who experience it. Parang yung mga tao rin po. Tayo mga tao. Kasi akala natin, tayo lang po ang iba-iba. Pati po yung bagyo. Minsan may bagyo na literal na darating po sa atin po, sa bansa po natin. May bagyo na puro tinatawag na ulan lang siya. Ayan, medyo mabigat rin kapag puro ulan. Pero merong bagyo naman, bagyong hangin lang siya, wala siyang kasamang ulan, pero grabe naman po yung hangin. Pero ang mabigat, pag nag-combine po yung dalawa, malakas ng ulan at malakas pang hangin. Grabe po, nakakatakot po yan dito po sa atin. Lalo na yung kapag sumisipol, pagkatapos ang lakas pa nung tinatawag po na ulan, ay grabe po, antindi po niyan. So, ganyan din po sa buhay po natin. Tayo mga tao, iba-iba rin po tayo at the same time, no? I want you to understand this, that our life experiences, faith background, ano pa po, no? And the foundation we have established will all influence how we weather the storms, which is true. Totoo po yan. Makikita nyo yung karanasan po natin sa buhay po natin, yung background natin sa pananampalataya, yung pundasyon na ginawa po natin, no? Lahat po ito makakaapekto, lahat po ito makaka-impluwensya po kung paano natin kakaharapin ito pong mga bagyo sa buhay po natin. Lahat po yan may contribution, no? So that is why, listen to this, don't try to project your expectations of how the storm will affect others. Yan rin naman. Huwag mong isipin, kapatid kaibigan, na kung paano ikaw yung naranasan mo, ganun din sila, at kung ano yung pinaka parang sistema na ginawa mo,
parang magiging okay din. Magkakaiba po kasi iba-iba po tayo ng bagyo na kinakaharap. Minsan kahit parang parehas, pero yung background, iba po yung faith background, yung experience natin, hindi tayo pare-parehas. It comprises of a little of everything. So kaya hindi natin parang pwedeng 100%, alam mo sister, alam mo brother, alam mo tito, tita, nung naranasan ko yan. Oo, naranasan mo, binagyo ka, pero yung bagyo mo at saka bagyo niya, maaaring magkaiba po yung, although sabihin na natin, parehong bagyo sa pinansyal, pero magkaiba pa rin po. Parang sa boxing, meron talagang tinatawag po yan na parang division na weight na kinakaharap po nila, bawat isa po. Ganun din po yan sa bagyo po, magkaiba. Baka mamaya, yung nakaharap mo, level 1 lang, yung kinakaharap niya, nasa level 3 pala na bagyo. Mabigat po, yung signal number 3 pala yung kanya, sa'yo 1 lang, kaya easy lang. Ganun din po yan sa atin po, no? So, but you can support them, we can support our loved ones, our friends, no? Of course, wag nating parang i-expect, no? Na paano na ganito na naging resulta at naging bunga sa iyo ay magiging ganon din po sa kanila. And lastly, panlima po, no? Wherein dito po tayo magwawakas po, no? God is present in the midst of the storm. Napakaganda po nito, kapatid kaibigan. Kainam na pangako ng ating Panginoon sa inaman, no? Na siya'y naroroon, na siya'y sumasama po sa atin sa kalagitnaan. Bago pa magkaroon ng bagyo, kasama na tayo ng Panginoon, kasama na natin siya. Dumating ang bagyo, nasa kalagitnaan ka ng bagyo, kasama mo ang ating Panginoon. That is why in this parable, listen to this, it reminds and teaches us that how we hear and obey God's word determines our success. Ay, ang ganda. Totoo po yan, kapatid kaibigan, no? Tinuturo dito po sa atin ang ating Panginoon sa kanyang talinhaga, no? Sa parable niya. Paalala po ito kung paano ka makinig, kung paano ka sumunod, no? Sa tinatawag po na aral, salita ng Panginoon, diyan mo malalaman kung ikaw ay magiging matagumpay. So maari na iniisip po ninyo, saan dito sa istorya na yan, nabanggit yan, makikita natin doon sa pagkakaiba doon sa dalawa, how they receive, no? Paano sila naging receptive sa salita ng ating Panginoon. Makikita natin, Matthew chapter 7 verse 24, anyone who listens to my teaching and follows it is wise. Ayun, sinabi na po ng Panginoon, like a person who builds a house on solid rock. Okay. So, paalala po sa atin yan ng ating Panginoon. Napakahalaga para malaman mo na ikay magiging matagumpay sa pagharap sa bagyo. It's how you listen, how you hear, and how you obey the word of God. Praise the name of Jesus. And then next, God is present for us at all times. God is present for us at all times. No? Hindi tayo pababayaan ng ating Panginoon. You know, paalala po ng ating Panginoon. Let me quote this from the Old Testament. One of the promises, no, given by our Lord through Prophet Nahum. Ito po ang sabi niya pong ganun in Nahum chapter 1 verse 7. Ito po ang pagkakabanggit ng ating Panginoon. The Lord is good, a strong refuge when trouble comes. He is close to those who trust Him. Grabe, tingnan ninyo yung pangako. The Lord is good, a strong refuge when trouble comes, no? He is close to those who trust in Him. Kaya kapatid kaibigan, magtiwala ka lang sa ating Panginoon. Napakalapit ng Panginoon Diyos sa buhay po ng bawat isa po sa atin, lalo't kung ikaw ay nagtitiwala sa Kanya. And Proverbs chapter 10 verse 25, ito po, gastadong verse po sa atin to sa kabuuan ng series natin na ito. When the storms of life come, the wicked are whirled away, but the godly have a lasting foundation. Kaganda po na pangako yan ng ating Panginoon. Kita ninyo? Yung when the storms of life come, sabing ganun, pag dumating raw mga bagyo ng buhay, ang mga masama daw, madali raw pong matangay. But the godly have a lasting foundation. Kasi nga, kapag ang pundasyon mo, as I have mentioned earlier, si Jesus Christ ay antibay ng pundasyon mo, kapatid kaibigan. In fact, in Romans chapter 8 verse 35 to 39, tignan nyo kapag tayo, ang foundation natin si Jesus Christ, gaano kakatibay. Eto, Romans chapter 8 verse 35 to 39. Can anything ever separate us from Christ's love?
Does it mean He no longer loves us if we have trouble? Hindi na ba tayo mahal ng Panginoon kapag may trouble tayo, or calamity, or persecuted, or hungry, or destitute, or in danger, or threatened with death? Verse 36, as the scripture say, for your sake, we are killed every day. We are being slaughtered like sheep. Verse 37, no, despite all these things, overwhelming victory is ours through Christ who loved us. And I am convinced that nothing can ever separate us from God's love. Neither death. Ito, hindi tayo pwede mapaghiwalay sa pag-ibig natin sa Panginoon, sa pundasyon natin sa Panginoon. Neither death, nor life, neither angels, nor demons, neither our fears for today, nor our worries about tomorrow, not even the powers of hell can separate us from God's love. Hallelujah to the Lamb. Praise the name of Jesus. Verse 39, no power in the sky above or in the earth below. Indeed, nothing in all creation will ever be able to separate us from the love of God that is revealed in Christ Jesus our Lord. Praise the name of Jesus. Kaya dito pa lang sa pangako na ito, walang pwede makapaghiwalay po sa atin, lalo na kapag tayo po ay founded, no, sa salita ng ating Panginoon. Ang pinaka-foundation po natin, the chief cornerstone, is none other than our Lord Jesus Christ. Kahit anong bagyo. Kita niyo mga bagyo ng mga binanggit po natin at binasa po natin dito. Ano-anong mga bagyo yan? Calamity, trouble, persecution, or hunger, no? Ano pa po? Destitution po na yan natin. Danger. Lahat po yan ng mga bagyo na po pwedeng dumating po sa atin or threaten with death, kahit po kamatayan. Kaya nga kahit anghel, kahit demonyo, wala pong makapaghihiwalay po sa atin sa pag-ibig po natin sa ating Panginoon. And let me quote this, Numbers chapter 6, verse 24 to 26. The Lord bless thee and keep thee. The Lord make His face shine upon thee and be gracious unto thee. The Lord lift up His countenance upon thee and give thee peace. Hallelujah. So kung tawagin po is the Aaronic blessing, no? The Lord bless thee and keep thee. The Lord make His face shine upon thee and be gracious unto thee. The Lord lift up His countenance upon thee and give thee peace. So yan po yung prayer of blessing na binibigay po, no, ni Aaron, no, at ibinigay ko rin po sa inyo. As you face, no, whatever storms na dampo nyo, magiging matagumpay po tayo. And that would be the end of our series po na ito. To all the members of this church, friend churches, and followers and subscribers of this YouTube channel, we would like to thank you for joining us in this entire series, surviving the storms and shipwrecks in life, no? And I hope it was a blessing to each and every one of you, and I hope you will be back with us next week, October 29, no? Para po sa ating online service which will happen ng 8 p.m. po, no? 8 p.m. po ang ating pong online service po, no? Now, which is ang tatalakayin ko po dito ay wala pong iba kung hindi ito pong burial, which is a water baptism, the second part of the gospel. Ayan po, no? This coming October 26. And this October 29, kagaya ng binanggit ko, ito po ay ating pong face-to-face service po, no? 9 a.m. po siya. And we will go back once again dito po sa The Excelsior Hotel sa Las Piñas po, no? Doon sa pinaka-ballroom po nila. We are inviting each and every one of you to join with us in our celebration of face-to-face worship, no? Dito po sa The Excelsior Hotel, Las Piñas. So, well, that's the word of the Lord for today here in our Sunday online service. Until next week, God willing, this is Pama speaking for Jesus Christ, one God, one Gospel Church, saying, Baruch haba, Bashem Adonai.